Gara palang bigayan ng pera sa Kongreso, pati ang pangangako ng mga nasa pwesto, isiniwalat ng Duterte Youth Party List Chairman na si Cardema. Pinutakti ng samot-saring komento ang nakakakilabot na revelasyon ng isa sa mga pinakakilalang kaalyado ng mga Duterte, ang chairman ng Duterte Youth Party List na si Ronald Cardema, kung saan tiniyak na totoong bumabaha ng pera noong nagkaroon ng pirmahan para ma-impeach si VP Sara. Ang katotohanan pa nga raw dito, halos humiga sa pera ang ilang mga kongresista. Marami sa mga netizen ang talagang hindi kinaya ang revelasyon kung papaano nangyari ang di umano'y sabuatan ng ilang mga kongresista at pagtulungan si VP Sara na mapatalsik ito sa kanyang kinauupuan. Ayon pa mismo sa nasabing revelasyon, totoo ang sinabi ni Mayor Magalong na magkakaroon ng 21 million pesos ang mga kongresistang sasama sa panawagan ni Martin Romualdez. At ang bonus pa raw dito, mayroon silang 100 milyong pisong makukuha kung sila ay pipirma. Ang nasabing nakakalulang halaga ay tinatawag na FLR o For Later Release, kung saan kailangan raw panindigan ng mga taong nagbigay ng kanilang pag-alyansa kay Martin Romualdez at pagpirma sa pag-i-impeach kay VP Sara hanggang matapos at mapababa ito sa pwesto. Kaya tila para raw nakabitin sa itaas ang 100 milyong pisong makukuha ng bawat kongresista at tila mapapas sa kamay nila ito kung mapapatalsik nila si VP Sara. Tila sukdulan ng araw ang kademonyohan ng ilang mga kongresista na kaya nilang ipagkanulo ang taong minsan silang tinulungan para maposisyon sa pwesto. Narito at panoorin ang nakakagimbal na revelasyon ng Duterte Youth Party List Representative na si Ronald Cardema, kung saan buong tapang na isiniwalat sa publiko ang tila garapalan at kakapalan ng mukha ng mga kongresistang tumanggap ng pera para lamang ma-impeach si VP Sara. Narito panoorin ang full video. Meron mga pinapangako kahapon na for later release. Okay. So kailangan pag pumirma ka kahapon, panindigan mo yon kasi hindi rin i-release kahit na pirmahan mo. Ang masabi ko lang po lastly, ang kakapal naman ng pagmumukha natin sa Kongreso. Naghahabol naman tayo ng sobrang pondo at pera na yung pinagkatiwalaan ng taong bayan katulad ni Sara Duterte na lahat kayo lumalapit para magpa-picture at mag-Duterte feast ng 6 na taon, kaya nyong pirmahan ng impeachment nang hindi pa nahihira ang kaso mismo. So, sinabi ko nga sa inyo, every adjournment day in Congress after a few months, pinapatawag talaga lahat sa Romualdez Hall para at ano ba nangyayari doon? Ba't palagay mo bumoto sila? Ang balita ko, merong mga pondo na nakalagay for later release. Ibig sabihin, it is a conditional release of funds. So, if you have been promised millions or hundreds of millions of funds and you do not commit yesterday, baka hindi ma-release yan kasi for later release yan, FLR yan. Diba ma'am? Ang masabi ko po sa inyo, totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong na 777. Last year, we have been invited to the Bagong Pilipinas Servicio Fair. Okay. Ang sabi sa amin ng mga kapwa kongresista, if you attend, you will be given 777 or 21 million worth of funds in each attendance. Pero masabi namin dyan sa Duterte Youth Party List, we have not attended a single event kahit na ini-invite kami kasi nahihiya kami sa Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte na mamemera kami ng ganon. Okay. So yung sinasabi ni Mayor Magalong, narinig ko sa kanya kasi totoo yun. So isa pang maliban sa 777 na yan, last day of session nga kahapon in an election year. So ang balita rin dyan, kasi napagkikwentuhan naman ng mga kapwa kongresista, Congressman, pero chairman naman po siya ng isang party list. Ating makakasama ngayon si former NYC Chair Ronald Cardema, at the same time, siya po ay chairman ng Duterte Youth Party List ng 19th Congress. Chairman, good evening. Si Admars MJ, ang po oras ng gabi.
Good evening po, Boss MJ, Boss Admar. Oo. Tsaka matagal din ho itong nagtrabaho sa mababang napulungan ng Kongreso bilang isang staff. At malalim-lalim din ang mga source nito. Ito, ano bang alam mo sa impeachment nung nakarang araw? Nagulat ka ba? Narinig mo na ba itong mga haka-haka? At ano bang sabi ng mga kaibigan mo sa loob? Actually, boss, nalaman ko lang yan na merong movement nung nakita ko sa interview si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na isang convicted criminal. Kasi tumatawa siya dun sa interview niya, sinasabi niyang merong caucus. So, nung nangyari yun, pinacheck ko agad kay Kong Drixie Cardema kung merong announcement o merong notice of meeting. Wala naman daw. And nung pina-double check ko sa House Viber Group ng 19 Congress, wala ring announcement. So, pinapanood ko lang sa balita, minomonitor namin kung anong nangyayari. Nagsasabi yung ibang kongresista na sila ipinatawag sa Romualdez Hall. And doon na nga daw, biglang maya-maya may balita na ng pirmahan, 150 plus na pirmahan. So, ang nangyari dyan, hindi talaga kasama yung mga pro-Duterte na kongresista, hindi inimbitahan. And after nga nung plenaryo, lampas 200 na yung nakapirma, 215. And biglang dineklara na na-impeach na si Vice President Sara Duterte. Talagang uminom muna ako ng losartan dahil sa galit dyan sa mga kongresista na talagang ni-railroad ang impeachment process. Tsaka marami kaming nakita sa mga post. Actually, netizens na nagpo-post ng mga larawan ni Sara. Kasama yung mga ilan sa pumirma sa impeachment complaint. Anong masabi mo din, Chairman? Kung pwede lang magmura dito sa SMNI kaya lang di pwede magmura. Talagang masabi ko dyan, mga balingbing na mga walang utang na loob na talagang mas inuna pa yung pondo at pera kaysa sa panindigan ang Vice President Sara Duterte na talagang pinapangalandakan nila dati pa na kanilang ninang, kanilang kumare, kanilang boss, kanilang kasamahan sa gobyerno na maraming naitulong sa kanila. Kung maaalala ninyo nung Quad Committee hearing kung saan hiniring si Pangulong Duterte, isa na nga lang ang nagtanggol doon. Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema na lang sa buong araw na panggigisa. Kaya dito sa pangyayari kahapon, yun na nga yung inaasahan natin doon. May nangyayaring movement ng impeachment, hindi na inimbitahan yung mga alam nilang kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Sir, marami kasing mga nagsasabi din, mga balita na hindi naman daw talaga lahat sa 250 ang kursonada. May mga nagsasabi, di umano, ng iba daw doon ay na-coerce lang, napilitan lang. As far as you know, sa mga naririnig mo sa loob ng Batasang Complex, yan ba yung mga katotohanan? Baka. Kaya lang, kung ikaw ay pumirma, you have signed ang iyong pagtatakwil sa tiwala ng taong bayan. Bakit? Ba't ko sinasabi yan? Ikaw ay isang kongresista na ibinoto ng iyong distrito para maging kinatawan, to become the representative of your district, of your city, of your province to the House of Representatives. Ibig sabihin, kung ikaw ay pumirma patungkol sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, yun ang kagustuhan ng iyong distrito, ng iyong probinsya, ng iyong syudad, at ng mga Pilipino sa iyong area, which is very impossible. For example, dito sa amin sa Calamba, Laguna, kasi yun ang kaya kong pagbasihan, yung sa local, yung boto ni Vice President Sara Duterte dito sa Calamba, mas malaki pa kaysa sa boto ng Congresswoman ng Calamba dito sa aming lugar. Ibig sabihin nun, kung bumoto ng impeachment yung aming Congresswoman Cha Hernandez, hindi ko alam kung anong nire-represent niyang constituency. Kasi mas marami pa yung mga taga-Calamba na bumoto
kay Vice President Sara Duterte kesa sa kanya. Ibig ko sabihin, ang kinatawan or ang representative dapat nire-represent ang sentimiento at kahilingan ng mga nasa distrito nila, di ba? O nasa probinsya nila. So, nagtataka ako dito sa 200 plus na kongresista, 32 million ang bumoto kay Vice President Sara Duterte, pinakamalaking boto, pinakamalaking tiwala ng sambayan ng Pilipino sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Sila ba ay bumoto ayon sa kagustuhan ng kanilang mga sinasakupan dahil they are representing the vote of their constituents? Sa tingin ko, hindi. Saan ka nakakita na 200 plus kayo, nagdesisyon kayo na bumoto to impeach Vice President Sara Duterte nang hindi man lang naghihiring patungkol sa detalye ng kanyang kaso, di ba? Sa kahit anong kaso, syempre pag kinasuhan ka, merong due process, merong rules-based, di ba? Katulad ng sinasabi sa Kongreso, dapat laging rules-based, di ba? Ang rules dyan, dapat i-determine muna kung yung impeachment complaint ay merong sufficiency in form and in substance. Then pupunta ito sa House Committee on Justice, puro abogado na kongresista doon. At doon, ipapatawag si Vice President Sara Duterte at yung mga complainant at titingnan yung mga ebidensya. Saan kayo nakakita na nagdesisyon sila lahat kahapon na i-impeach na si Vice President Sara Duterte nang hindi pa naririnig yung kinakasuhan, di ba? So, ni-railroad talaga yan, and I believe na itong mga kongresistang ito did not represent the desire and the support of their constituency for the highest voted national leader in the history of the Philippines, which is Vice President Sara Duterte. Sir, marami kasing issue na kasabay ng balitang ito. Andyan yung PICAM issue, yung PICAM report sa 2025 budget, yung pinapacomment yung mga lider ng pamahalaan doon sa petition sa challenging the constitutionality of the 2025 GAA. May comment din yung Makati Business Club expressing concerns doon sa pagkabuo nga ng 2025 national budget. Mayroon pang issue recently sa Supreme Court, yung bankruptcy sa PhilHealth na naisiwala sa nagdaang hearing. Meron din tayong food security crisis. Meron din po tayong mga issues sa GOCCs na nagkakaroon ng food control. Mga ganitong issue na dapat nabibigyan ng kaliwanagan. Anong tingin nyo dito, sir, sa issue sa impeachment? Ito ba distraction lang para hindi mapansin itong mga balitang ito na naririnig po natin araw-araw sa mga radyo, mapanood natin sa TV at nababasa po natin sa mga pahayagan? Ano yan? Parang two birds in one stone yan para sa mga kongresista. Una, tumulong sila sa administrasyon sa pag-distract sa taong bayan. Tama kayo sa sinabi ninyo, napakaraming problema ng bayan. At isa dyan, merong dineklarang food security problem. Baka magkaroon ng kakulangan ng pagkain, di ba? Hindi pa nga nasosolusyonan yung pinangako na 20 pesos na bigas. Magkukulang pa pala yung pagkain para sa 120 million na Pilipino, di ba? Pangalawa, yung isang sinabi ninyo, na bankrupt pala yung PhilHealth. Nililipat pa yung pondo, bilyon-bilyon, panggawa ng karsada. Pangatlo, alam nyo, hindi natin natatalakay na recently, yung kriminalidad at dorogista, mga dorogista, ang dami. Sa bansa, saan kayo nakakita na 1-year-old, hino-hostage, 6 years old, pinupugutan, infant, ginagahasa na uli, 80 years old na lola, ginagahasa na uli, at kung sino-sino pang mga dorogista na alam nyo, yung mga kriminal ay hangung-hango, bangag, high on drugs, kasi yung kanilang mga ginagawa napaka talaga, hayop, di ba? So yung mga ganyang klaseng problema ng bansa, kasama na ng iba ninyong nabanggit na marami, yan ang problema ng Pilipinas. Yan ang state of the nation. So anong nangyari sa pamamagitan nitong impeachment approval ng House of Representatives? Una, tama kayo, na-distract ang taong bayan. Pangalawa, yung sa budget na sa BICAM na hocus-pocus na, yan ang malaking issue kasi nakasalang sa Supreme Court.
Siyempre gusto rin nilang makakalimutan yan. Bakit? Nakausap ko si Congressman Ungab ng Davao City. Ang sabi niya, it is an election budget. Ang daming in-insert dyan na bilyon-bilyon na hindi na natin maintindihan yung mga naging insertion dahil dun pa lang sa BICAM report, blanco yung mga nakalagay, di ba? Sino mag-fill up ng mga blanco na yon? Hindi pa rin natin alam kung sino nag-fill up, di ba? Habang nirereklamo naman ni Congressman Ungab yun at ni Pangulong Duterte, sumagot naman si Pangulong Bongbong Marcos na yung pinirmahan daw niyang GAA, wala naman blanco. To remind him, at nire-remind naman siya ng lahat, hindi nga po yung GAA ang pinirmahan niyo yung problema. Yung BICAM, yung parang nag-o-operate dun sa GAA na yon. Maraming blanco, sino nag-fill up ng mga blanco? At ang nilalagay doon, hindi naman piso, 20 pesos, 50 pesos, bilyon-bilyon at daang-daang bilyon, 'di ba? So kaya yan ang mga distraction na nangyari sa pamamagitan nitong impeachment complaint kahapon. And maliban diyan, kaya nga sinabi kong two birds in one stone, pagdating nung impeachment, pagkaka-impeach nila kay Sara Duterte, una natabunan yung BICAM at lahat ng problema ng bansa na dapat yun ang tinatakel sa Kongreso. Pangalawa, ang balita natin dyan, kaya pinatawag sa Romualdez Hall, nagpangakuan at nagbigayan ng mga pondo sa mga kongresistang pipirma. Kasi alam nyo, bakit ka pipirma dyan? Diba? Alam mo na majority ng iyong distrito at probinsya gusto si Sara Duterte. At yung kaso kay Sara Duterte, hindi pa nahihiring, hindi pa nadidiscuss sa Kongreso. So bakit ka pipirma ng mabilisan nung pinatawag ka? Yan daw ang isang dahilan, sabi ng ibang mga kongresista na kaibigan natin, nagkapangakuan ng pondo at ng pera. Ang masabi ko dyan, kung pwede lang talaga magmura, ang kakapal naman ng mga pagmumukha natin sa Kongreso na yung pinagkakatiwalaan ng taong bayan, si Pangulong Rodrigo Duterte, hiniring natin, dinudurog natin sa Quadcom, at yung pinagkakatiwalaan pa rin ng taong bayan ngayon 2022 naman, Vice President Sara Duterte, inimpeach pa natin. Pinagkakatiwalaan sila ng taong bayan. Hindi, yung sinasabi niyong betrayal of public trust, nasa kanila yung public trust, nasa kanila yung tiwala. Kung merong betrayal of public trust sa gobyerno, ito yung mga mandarambong ng bilyon-bilyong piso sa Kongreso at yung mga kaalyado ng NPA na terorista sa Kongreso. Sila ang mga tunay na traidor sa ating gobyerno at sa ating bayan na dapat tinatanggal. Kaya lang, ang pinagtulungan ninyo ay yung pinagkakatiwalaan pa ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga po, ang hiling ng Duterte Youth Party List sa ating mga Duterte supporters at sa taong bayan, tandaan ninyo yung pagmumukha nitong 215 na ito na kongresista, kahit kaibigan pa natin yan, kahit ninong at ninang pa natin yan, kahit mga nakasama pa natin yan, bakit kayo pumirma sa impeachment ng pinagkakatiwalaang government official sa bansa, sa kasaysayan ng bansang ito, nang hindi nyo chinecheck man lang kung ano talaga yung mga detalye ng kaso niya, hindi na hearing. Pangalawa, anong akala ninyo? Okay lang to, hindi halata to ng taong bayan kasi ang dami natin. Nagkakamali kayo dyan, tatandaan namin lahat kayo. Lahat ng distrito ninyo, lahat ng tinatakbuhan nyo ngayon 2025, tatandaan namin. At gaganti ang taong bayan para kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte sa lahat ng pinaggagawa ninyo sa pamilya Duterte na sila ang nagdala ng tunay na pagbabago sa bansang ito. Tinarantado nyo si Pangulong Duterte at si Sara Duterte. Para saan? Para sa dagdag na pondo, para sa political survival ninyo. Wala kayong mga utang na loob sa mga tunay na pinagkatiwalaan ng taong bayan na nagpoprotekta sa taong bayan laban sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Ito ang pamilya Duterte. Chairman, magandang umaga, si Admar po ito. Ano naman po masasabi ninyo na kabilang sa tuwang-tuwa
ay ang mga makakaliwang grupo na dito sa pagkaka-impeach sa side ng Kamara dito kay Vice President Sara Duterte. Yes, yung mga kaaway natin dyan, tuwan-tuwa, dahil nakabola na naman sila. Akala naman ng Administrasyong Marcos at ni Speaker Romualdez, nagamit nila itong makabayan. Ang totoo dyan, silang ginagamit. For 50 years, wala naman talagang loyalty ang mga yan. Ang loyalty nila ay nasa kanilang pagpapabaksak sa gobyerno. So ngayon, alam nilang mas malakas sa mga Duterte, nakikipagtulungan sila dito sa administrasyong ito para pabaksakin ang mga Duterte. So, ayan, yung mga kaaway natin dyan, si convicted criminal Franz Castro, na hindi naman mananalong senador. Itong si Arlene Brosas, na wala lang rin naman. Kahit ginagahas ang mga Amazona ng NPA na nagre-reklamo, hindi rin naman pinapanindigan yung karapatan ng kababaihan doon. At ito si Raul Manuel na isa pang taga-recruit ng mga kabataang Pilipino papunta sa NPA. Itong tatlong ito, isama mo pa yung mga dilawan dyan na nagpapaka-aktibo, talagang ano yan mga yan. Kung pwede lang talagang pagsusuntukin katulad ng pagkakasuntok ni Sara Duterte sa sheriff dati sa Davao. Chairman, ito ba ang nakikita nyo pong diversion sa tunay na mga pangangailangan ng taong bayan? Kasi naganap ito matapos na nagkaroon ng pagkwestiyon sa Korte Suprema sa 2025 budget at umaksyon din ang Korte Suprema dito kung saan hiningi rin yung kanilang panig, binigyan ng 10 araw para magpaliwanag. And at the same time, yung sa issues sa PhilHealth, lahat nandun na, nagpasaklolo sa pinakamataas na hukuman natin. Yes, it is definitely a distraction. Dinidistract nila ang taong bayan at ang, syempre, election ngayon, di ba? Kailangan nila yung mga budget na yan na kanilang pinaglalaruan kasi it is an election year, di ba? Ang masabi ko nga dyan, saan kayo nakakita na yung budget ng taong bayan sa SSS at GSIS na kinakaltas sa mga nagtatrabaho sa buong bansa para someday magkaroon sila ng pensyon, yung bilyon-bilyon doon nililipat-lipat ninyo sa paggawa ng karsada. Bakit? Doon yata may kita, di ba? Pangalawa, yung health insurance ng taong bayan, PhilHealth, na kinakaltas rin sa mga contribution ng taong bayan, pati yun nilipat-lipat nyo. And recently na-discover natin, bankrupt na pala yun. Pinaglaruan nyo pa yung bilyon-bilyong pondo na sobra. So talagang yung mga insurance ng taong bayan, pang pensyon nila someday, at yung health insurance nila, nilipat-lipat ninyo. Isama pa dyan, yung mga ginto ng Bangko Sentral, na tonelada yan, inipon yan ng matagal na panahon, pang stabilize sa piso, pera ng Pilipinas. Binenta nyo rin pala. Nalaman lang natin kasi nagkaroon ng ranking sa world market kung ano yung pinakamalaking bentahan ng 2024. Yung iba doon, minahan. By number 1, Central Bank of the Philippines. Pinakamalaking nagbenta ng ginto sa buong mundo. Pang-apat pa, PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Yan ang nag-i-insure sa lahat ng bangko para yung mga savings natin insured. Pati pala yung pondo na yon, nilipat-lipat nyo pa rin. Maliban dyan sa lahat ng pinaglaro ang pondo na yan, yung mismong national budget natin for 2025, ang daming kalokohan, ang daming insertion, ang daming ayuda. Diba? Bakit ba kailangan ng napakaraming daang-daang bilyon na ayuda ngayong taon na ito, wala namang COVID? Ang binibigyan pa ng ayuda, yung mga tamad. Kaya nagagamit lang yung mga ayudang yan para maging favorable sa kanila yung boto ng mga taong bayan. Pero dito sa ginawa nila kay Vice President Sara Duterte, pinagkakatiwalaan, most voted leader ng bansang ito sa buong kasaysayan ng Pilipinas, yung ginawa niyong pagtatraidor na yan, hindi natin kakalimutan yan. Hindi kakalimutan ng taong bayan yan. Alam niyo yung ginagawa ngayon sa Davao del Sur? Sinisira ng mga taga Davao del Sur yung tarpaulin ng congressman doon sa galit ng mga Davaoenyo sa Davao del Sur. So masabi ko sa inyo, kung galit sila doon, mas lalong galit yung milyong-milyong Pilipino buong bansa. Sa aming mga kongresista,
na bumoto hindi ayon sa kagustuhan ng aming mga bayan, probinsya at distrito. Kaya tatandaan namin yung mga pagmumukha ninyo pag naging presidente si Sara Duterte sa 2028 at pupunta kayo sa Malacanang at makiki-Duterte fist kayo doon, talaga namang pagsusuntukin namin kayo. Dahil ang kakapal talaga ng pagmumukha nyo, na mera kayo ngayon laban kay Sara Duterte, tapos balimbing lang kayo, tapos ngayon yung iba pang bumalimbing, bumabanat pa. Hindi namin kayo kakalimutan. Hindi kayo kakalimutan ng sambayan ng Pilipino sa katraydoran nyo sa pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Gaano naman po kalaga ang darating na halalan dito? Kasi parang wala nang lehitimong nagsasagawa ng check and balance. Yung opposition sana, hindi ko na alam kung meron pa bang opposition ngayon sa Kongreso, parang ano na rin parang kasama na dun sa majority, Chairman. Wala yan. Opposition, yung minority leader, congressman ng 4-piece, bumoto para dun sa administrasyon. Di ba? Sino yung nangunguna sa party list system ngayon sa survey? 4-piece. Bumoto sila, minority leader sila sa Kongreso, bumoto sila para dun sa majority, para sa administrasyon. And itong mga makakaliwa, minority ba yan? Kalyado sila ng majority. Ang tunay na minority dyan ay yung mga naninindigan at lumalaban para sa mga kabaloktotan na nangyayari ngayon sa budget at sa kahayupang ginawa nila sa pag-impeach kay Sara Duterte. Yan ang tunay na mga naninindigan sa taong bayan. Alam nyo, masabi ko sa inyo, kami nga pala sa Duterte Youth Party List, inimbitahan kami dyan sa mga bagong Pilipinas Servisyo Fair last year. Halos 30 na invitation yan. Kada punta mo, ang sabi ng mga kapwa namin kongresista, bibigyan ka ng 777. 7 million AIX, 7 million tupad, 7 million AKAP or medical assistance. Katulad na sinabi ni Mayor Magalong. So 21 million yan worth of assistance kada attend mo. Hindi kami pumunta dyan kahit isang beses. Kahit sinasabi ng ibang kongresista, punta kayo, kahit huwag kayong magpakita sa TV para may 21 million kayo. Kung hindi ko lang mamura-mura talagang hindi talaga kami pupunta sa ganyan. Pakiramdam namin, pinagtatraydoran namin ang Pangulong Duterte, ang pangalawang Pangulo Sara Duterte at ang taong bayan sa pag-attend sa isang event na merong kapalit na 21 million. Hindi namin kailangan ng pang-ayuda. Ang kailangan namin ay magsalita sa Kongreso bilang mga kongresista at manindigan sa mga issues ng bansa. Alam niyo kung bakit maraming tahimik dyan sa Kongreso? Kasi ang dami dyan nagnenegosyo sa gobyerno. Mas mabuting tahimik. Pero bakit ang Duterte Youth Party List lagi na lang galit sa nangyayari sa mga kriminal, durugista at lalo na sa NPA terorista? Kasi yan ang trabaho dapat ng isang nakaupo sa Kongreso. Makipag-away sa mga kamalian at kabaluktutan na nangyayari. At ang pinakabaluktot na nangyari ay ang pag-railroad sa impeachment ni Sara Duterte kahapon. Nagpirmahan kayo, 200 plus kayo, nang hindi man lang na-hearing, hindi nyo man lang nakita at na-witness kung ano man yung mga pinagsasasabi doon na kinakaso kay Sara Duterte. Kahit yung respondent, pangalawang Pangulo, hindi nyo man lang pinakinggan kung anong sasabihin patungkol sa kasong yan. Talagang nagpirmahan kayo. At masabi ko sa inyo, ito yung panawagan ng Duterte Youth Party List. Lahat ng mga Pilipino at mga Duterte supporters sa iba't ibang syudad, sa iba't ibang munisipyo, at sa iba't ibang probinsya, mawala yung boto ninyo dito sa mga pumirmang to na mga kongresista ninyo. Maliban dyan, ikakampanya pa natin na hindi sila manalo. Maliban sa ating mga Duterte supporters, ikakampanya pa natin sila sa iba't ibang kababayan natin sa ating lugar na yung bumotong yon ay traidor dahil hindi nila nirepresenta at kinatawan ang kagustuhan ng kanilang mga lugar patungkol sa pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Ipapatalo natin yung mga yan. Chairman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi po. Sa ulitin, ingat po kayo.
Thank you, Boss MJ, Boss Admar. Inom pa ako Losartan, ha? Na-i-blood na ako sa mga ano dyan. Thank you, Boss. Maraming salamat. Ang chairman ng Duterte Youth Party List, salita po din si Ginoong Ronald Cardema. Kaugnay nga po dito sa issue po ng impeachment kay Vice President.